Napansin mo na ba? Kung sino pa yung hindi ka gusto, siya pa yung hindi mo makalimutan. Yung tipong, habang mas lumalayo sila, lalo ka namang nahuhulog. At kahit alam mong wala kang pag-asa, parang may parte sa'yo na ayaw pa ring bumitaw. Bakit ganun? Bakit mas gusto natin ang mga taong hindi tayo gusto? At bakit parang mas masakit, pero mas addictive? Hindi ito simpleng kahibangan. May malalim na dahilan ng utak mo at may kinalaman ito sa psychology ng attraction, rejection, at desire. At sa video na ito, i-expose natin ang mga lihim na dahilan kung bakit mas hinahabol mo ang taong hindi ka naman hinahabol. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas hinahabol natin ang taong hindi tayo gusto? May isang bagay na madalas nating hindi napapansin sa sarili natin. Habang mas ipinapakita ng isang tao na hindi siya interesado, lalo naman tayong naa-attract sa kanya. Hindi ito simpleng kahinaan. Ito ay isang psychological pattern. Kapag may taong hindi ka gusto, nagtitrigger ito ng tinatawag na validation seeking. Gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mo siyang mapabago. Parang challenge, parang may kailangan kang patunayan. Habang tumatagal, nagiging mas personal ito. Hindi na lang siya tungkol sa kanya. Nagiging tungkol na ito sa halaga mo bilang tao. May isa pang dahilan, ang scarcity effect. Kapag ang isang bagay ay mahirap makuha, mas nagiging valuable ito sa paningin natin. Kahit hindi naman talaga siya special, nagiging special siya dahil hindi siya available. At dito pumapasok ang problema. Hindi mo na hinahabol yung tao dahil gusto mo siya. Hinahabol mo siya dahil hindi kanya gusto. Mas lumalala pa ito kapag may halo itong emotional inconsistency. Minsan papansin, minsan wala. Ang ganitong behavior ay naglalabas ng dopamine sa utak mo. Parang sugal. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo kaya lalo kang naa-addict. Kaya kahit nasasaktan ka na, hindi ka pa rin makaalis. Pero ang totoo, hindi ito love. Isa itong loop ng validation, ego at illusion ng control. At habang hindi mo ito nakikilala, paulit-ulit kang mahuhulog sa parehong sitwasyon. Kaya ang tanong ngayon, hinahabol mo ba siya dahil gusto mo siya? O dahil gusto mong patunayan na kaya kanyang gustuhin? 2. Bakit mas lalong tumitindi ang attraction? Kapag ayaw sa'yo, may kakaibang epekto ang rejection na kadalasan hindi natin agad naiintindihan. Imbis na mawalan tayo ng gana, minsan mas lalo pa tayong naa-attract. Parang may bumabaliktad sa loob ng utak natin. Kapag may taong ayaw sa atin, nagkakaroon ng psychological tension. May gap sa pagitan ng gusto natin mangyari at sa realidad. At bilang tao, natural sa atin na gustong punan ang gap na iyon. Dito pumapasok ang tinatawag na cognitive dissonance. Nahihirapan ang utak mong tanggapin na gusto mo siya pero hindi kanya gusto. Kaya ang ginagawa nito, pinapalakas pa lalo ang feelings mo para bigyang justify kung bakit siya mahalaga. Sa madaling salita, habang mas hindi kanya pinipili, mas pinipilit ng isip mo na paniwalaan na siya ang tama para sa'yo. May isa pang layer ito. Ang rejection ay hindi lang basta pagtanggi. Para sa utak mo, isa itong threat. Parang sinasabi na hindi ka sapat. At dahil dito, nagkakaroon ka ng urge na bawiin ang pakiramdam na iyon. Gusto mong patunayan na mali siya, na dapat kanyang piliin. At habang ginagawa mo iyon, lalo kang nahuhulog. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil ayaw mong maramdaman na hindi ka enough. Kaya kahit masakit, pinipili mong manatili. Umaasa, naghahabol. Ang rejection ay hindi sukatan ng halaga mo. Isa lang itong tugma o hindi pagtutugma ng dalawang tao. At kung mas lalo kang naa-attract sa taong ayaw sa'yo, baka hindi mo siya hinahabol dahil mahal mo siya, kundi dahil sinusubukan mong ayusin ang sugat na hindi naman siya ang dahilan. 3. Bakit mas nakaka-attract ang taong hindi available? May mga pagkakataon na mas naaakit tayo sa mga taong hindi naman talaga available. Yung may kausap na iba.
yung emotionally distant, o yung malinaw na hindi kayang ibigay ang gusto mong relasyon. Pero kahit alam mo yun, parang may hatak pa rin. Bakit ganon? Sa psychology, may tinatawag na emotional unavailability appeal. Kapag ang isang tao ay hindi madaling maabot, nagkakaroon siya ng misteryo. At bilang tao, natural sa atin ang ma-curious sa mga bagay na hindi natin lubos maintindihan. Habang hindi siya malinaw, mas lalo mo siyang iniisip. May isa pang dahilan, projection. Kapag kulang ang pinapakita ng isang tao, ang utak mo ang pumupuno sa mga kulang. Nai-imagine mo kung sino siya, kung paano siya magmahal, at kung ano ang pwede ninyong maging future. At kadalasan, mas maganda ang version na binubuo mo kaysa sa realidad. Dito nagsisimula ang attachment. Hindi ka na nahuhulog sa kung sino siya talaga, kundi sa kung sino ang naiisip mong pwede siyang maging. May epekto rin dito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Minsan sweet, minsan cold, minsan present, minsan nawawala. Ang ganitong pattern ay nagiging addictive sa utak. Hindi mo alam kung kailan siya magiging okay ulit kaya lalo kang kumakapit. Pero ang totoo, hindi ka niya pinipili. Hindi lang talaga siya available. At habang pinipilit mong habulin ang taong hindi kayang magbigay, unti-unti mong kinakalimutan na dapat ikaw din ay pinipili. Kaya tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba siya dahil sa kung sino siya o dahil sa pakiramdam na hinahabol mo ang isang bagay na hindi mo makuha? 4. Hindi ako gusto. Bakit lalo tayong nahuhumaling? May kakaibang epekto ang pakiramdam na hindi ka gusto ng isang tao. Imbis na umiwas, mas lalo kang lumalapit. Imbis na bumitaw, mas lalo kang kumakapit. Parang may puwersang humihila sa'yo pabalik. Sa psychology, konektado ito sa ego at self-worth. Kapag naramdaman mong hindi ka gusto, tinatamaan ang tingin mo sa sarili mo. Parang may kulang. Parang may mali. At dahil dito, nagsisimula kang maghanap ng paraan para maibalik ang pakiramdam na sapat ka. Dito pumapasok ang obsession. Hindi mo na lang gusto yung tao, gusto mo nang patunayan na kaya kanyang gustuhin. Habang hindi niya binibigay ang atensyon na gusto mo, mas nagiging intense ang focus mo sa kanya. Lahat ng maliit na bagay na ginagawa niya, nagiging malaking signal para sa'yo. Isang reply, isang tingin, isang simpleng gesture, nagiging dahilan para lalo kang umasa. May tawag dito sa psychology, reward uncertainty. Kapag hindi sigurado ang outcome, mas lalo kang naa-addict sa paghihintay. Parang sinusubukan mong hulaan kung kailan ka mapapansin. At habang tumatagal, hindi mo na napapansin na ikaw na mismo ang nawawala sa proseso. Binabase mo na ang halaga mo sa kung paano kanya tinitingnan. Pero ang totoo, ang hindi kanya gusto ay hindi ibig sabihin na hindi ka sapat. Hindi lang talaga kayo tugma at hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mapili. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nahuhumaling ka ba sa kanya o nahuhumaling ka sa ideya na balang araw pipiliin ka niya? 5. Bakit mas masarap mahulog sa taong hindi ka pinapansin? Psychology truth. May kakaibang sarap sa pakiramdam na nahuhulog ka sa isang taong hindi ka pinapansin. Kahit kulang ang effort, kahit halos wala siyang ginagawa, parang mas tumitindi pa ang emosyon mo. Parang mas masakit pero mas nakakabit. Bakit ganon? Sa psychology, may tinatawag na dopamine loop. Kapag hindi mo nakukuha ang atensyon na gusto mo, nagiging mas exciting ang bawat maliit na pagkakataon na mapansin ka niya. Isang reply, isang like, isang simpleng tingin, lahat ng iyon nagiging reward sa utak mo. At dahil hindi ito palaging nangyayari, mas nagiging malakas ang epekto nito. Parang sugal. Hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na panalo, kaya lalo kang naa-addict sa paghihintay. Habang mas bihira ang atensyon, mas nagiging mahalaga ito para sa'yo. May isa pang dahilan, fantasy attachment. Dahil hindi siya nagbibigay ng sapat na oras at emosyon, napupuno mo ang kakulangan gamit ang imaginasyon mo. Naiisip mo kung ano ang pwede ninyong maging kung sakaling piliin ka niya. At kadalasan, mas maganda ang kwento sa isip mo kaysa sa totoong nangyayari.
Kaya kahit wala naman talaga kayong malinaw na koneksyon, pakiramdam mo malalim na hindi ka nahuhulog dahil sa ginagawa niya. Nahuhulog ka dahil sa pakiramdam na hinahabol mo ang atensyon na hindi niya binibigay. At habang tumatagal mas nasasanay ka sa konti, hanggang sa ang bare minimum, nagiging sapat na para sa'yo. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Masarap ba talaga ang nararamdaman mo o nasanay ka lang sa kakulangan? 6. The scarcity effect. Bakit mas gusto natin ang mahirap makuha? May isang simpleng prinsipyo sa psychology na madalas hindi natin napapansin kung ano ang mahirap makuha. Iyon ang mas nagiging mahalaga sa paningin natin. Kahit sa pag-ibig ganito rin ang nangyayari. Kapag ang isang tao ay laging available, madali natin siyang balewalain. Pero kapag bihira siya magpakita kapag hindi siya, madaling maabot bigla siyang nagiging espesyal. Ito ang tinatawag na scarcity effect. Habang mas limitado ang access mo sa isang tao, mas tumataas ang value niya sa isip mo. Hindi dahil mas better siya, kundi dahil mas bihira mo siyang maranasan. At dito nagsisimula ang pagkalito. Iniisip mo na mas gusto mo siya, pero ang totoo, mas gusto mo lang ang pakiramdam ng paghahabol. May isa pang epekto ito. Psychological reactance. Kapag pakiramdam mo may bagay na hindi mo makuha, lalo mong gustong kunin ito. Parang may bahagi sa iyo na ayaw pumayag na mawalan ng kontrol. Kaya kahit malinaw na hindi siya para sa iyo, patuloy ka pa ring lumalapit. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil hindi mo matanggap na hindi mo siya makuha. At habang ginagawa mo ito, lalo mong pinapalaki ang value niya sa isip mo, habang pinapaliit mo naman ang sarili mo. Pero ang totoo, hindi sukatan ng halaga ang hirap makuha. Minsan hindi siya special, hindi lang talaga siya available. Kaya tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba siya dahil sa kung sino siya o dahil sa pakiramdam na kailangan mo siyang makuha? 7. Bakit mas nahuhulog tayo sa taong walang pakialam sa'yo? May mga taong kahit malinaw na wala silang pakialam, sila pa yung mas mahirap kalimutan. Habang mas malamig sila, lalo kang umiinit. Habang mas wala silang effort, lalo mong gustong mag-effort. Bakit ganon? Sa psychology, may connection ito sa attachment patterns, lalo na sa anxious attachment. Kapag nasanay ang isang tao sa inconsistent na attention, nagiging normal sa kanya ang paghahabol. Kaya kapag may nakilala siyang emotionally distant, parang pamilyar ang pakiramdam. Hindi komportable pero pamilyar. At kadalasan pinipili natin ang pamilyar kahit masakit. May isa pang dahilan, ego validation. Kapag ang isang taong walang pakialam ay biglang nagpakita ng konting atensyon, nagiging mas espesyal ito. Parang nanalo ka sa isang bagay na akala mo hindi mo makukuha at habang bihira itong mangyari lalo itong nagiging mahalaga. Dito nagsisimula ang emotional dependency. Hindi mo na hinahanap ang consistency, hinahanap mo na lang ang pagkakataon na mapansin ka niya. At habang tumatagal mas nasasanay ka sa kulang, hanggang sa ang simpleng pansin nagiging sapat na para sa'yo. Pero ang totoo, ang taong walang pakialam ay hindi misteryo na kailangan mong isolve. Isa siyang malinaw na sagot. Hindi kanya gusto o hindi kanya kayang piliin. At kahit anong gawin mo, hindi mo iyon mababago. 8. Psychology ng unavailable love. Bakit mas nakakaadik ang hindi sigurado? May kakaibang hatak ang pag-ibig na hindi sigurado, yung walang malinaw na label, walang kasiguraduhan at walang assurance kung saan papunta. Pero kahit ganon, mas lalo kang nakakapit. Bakit ganon? Sa psychology, may tinatawag na uncertainty addiction. Kapag hindi malinaw ang isang sitwasyon, mas nagiging active ang utak mo sa paghahanap ng sagot. Iniisip mo siya palagi. Ina-analyze mo bawat galaw niya at hinahanap mo ang kahit maliit na senyales na may pag-asa. At habang ginagawa mo yon, lalo kang nahuhulog. May isa pang dahilan, intermittent reinforcement. Minsan, nandyan siya, minsan wala. Minsan sweet, minsan malamig. Ang ganitong pattern ay parang sugal. Hindi mo alam kung kailan darating ang next na good moment, kaya lalo kang naa-addict sa paghihintay. At dahil dito,
Nagiging mas intense ang emosyon mo kahit konting effort lang ang ibigay niya. Pakiramdam mo sobrang halaga na nito. Pero ang totoo, hindi ito lalim ng pagmamahal. Ito ay epekto ng inconsistency. Habang mas hindi siya sigurado, mas ikaw ang nagiging sigurado sa kanya. At habang mas kumakapit ka, lalo mong nakakalimutan na dapat malinaw din kung saan ka nakatayo. 9. Bakit mas gusto mo siya kahit hindi ka niya gusto? May isang tanong na paulit-ulit bumabalik. Bakit mo siya gusto? Kahit malinaw na hindi ka niya gusto. Alam mo na ang sagot, nakikita mo na ang katotohanan, pero hindi mo pa rin kayang bumitaw. Bakit ganon? Sa psychology, may tinatawag na emotional investment. Habang mas marami kang oras, effort, at feelings na inilaan sa isang tao, mas nahihirapan kang bitawan siya. Kahit wala kang nakukuhang kapalit, pinipili mong manatili dahil ayaw mong sayangin ang lahat. May isa pang dahilan, idealization. Kapag hindi kanya pinipili, mas lalo mong pinapaganda ang tingin mo sa kanya. Nakikita mo ang potensyal niya, hindi ang realidad. At habang tumatagal, lalo mong pinapaniwala ang sarili mo na siya ang tamang tao para sa'yo. Pero ang totoo, hindi siya ang pinipili mo. Pinipili mo ang version niya sa isip mo. May epekto rin dito ang hope attachment. Kahit maliit lang ang chance kumakapit ka, umaasa ka na balang araw magbabago ang lahat, at habang umaasa ka lalo kang nahuhulog. Hindi dahil mahal mo siya kundi dahil ayaw mong tanggapin na hindi siya para sa'yo. Pero ang katotohanan, ang taong hindi ka pinipili ay gumagawa na ng desisyon para sa'yo, at hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapili. 10. The dark psychology of attraction. Bakit mas pinipili natin ang hindi tayo pinipili? May isang madilim na pattern sa attraction na bihira nating aminin. Mas naakit tayo sa mga taong hindi tayo pinipili. At kahit alam nating masasaktan lang tayo, parang may bahagi sa atin na kusang bumabalik. Bakit ganon? Sa psychology, may connection ito sa self-worth at subconscious beliefs kung paano mo nakikita ang sarili mo. Nakakaapekto sa kung sino ang hinahabol mo. Kapag sa loob mo may paniniwala na kailangan mong patunayan ang halaga mo, maaakit ka sa mga taong hindi agad nagbibigay ng pagmamahal. Dahil para sa'yo, ang pag-ibig ay parang isang bagay na kailangang paghirapan. At kapag nakuha mo ang atensyon nila, pakiramdam mo mas may value ka. Pero ang totoo, hindi ito healthy na attraction. Isa itong cycle ng validation at emotional dependency. May isa pang dahilan, familiar pain. Kung nasanay ka sa sitwasyon kung saan kailangan mong mag-effort para mahalin, hahanapin mo ito kahit sa ibang tao. Hindi dahil gusto mo ang sakit, kundi dahil ito ang nakasanayan mo. At kahit may dumating na taong handang piliin ka, minsan hindi mo ito pinapansin. Dahil hindi ito pamilyar, hindi ito exciting. Mas pinipili mo ang taong hindi sigurado dahil doon ka sanay. Pero ang katotohanan, ang taong hindi ka pinipili ay hindi misteryo na kailangan mong maintindihan. Isa siyang malinaw na desisyon. At habang pinipili mo, siya unti-unti mong hindi pinipili ang sarili mo. Sa huli, mapapansin mo. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang gusto mo. Mas malalim pa doon. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kung ano ang tingin mong deserve mo. At kung anong klaseng pagmamahal ang hinahabol mo. Dahil minsan, hindi mo talaga gusto ang taong iyon. Gusto mo lang maramdaman na ikaw ay sapat. Na ikaw ay kayang piliin. Pero tandaan mo, ito ang tunay na pagmamahal. Hindi ka pinapahabol, hindi ka pinapagdududa, at hindi ka pinaparamdam na kulang ka. Ito ay malinaw, tahimik at sigurado. Kaya sa susunod na maramdaman mong nahuhulog ka sa taong hindi ka pinipili, huminto ka sandali at tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay pag-ibig o isang sugat na sinusubukan mong ayusin? Dahil ang tamang tao hindi mo kailangang habulin. Pipiliin ka niya nang hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development,
Mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.